Doon sa Ireland, merong mayamang lalaki na nakatira sa maliit na village. Yung mga lupa doon, pagmamay-ari niya at pinarerentahan niya yon sa mga mahihirap na magsasaka na halos maliit lang ang kinikita. Yung mayamang lalaki, nakatira siya doon sa pinakamalaking bahay sa village. Kasama ang kanyang magandang asawa, yung dalawang malakas niyang anak na lalaki at ang sakitin niyang anak na babae. Mabait siya sa mga anak niya at tinatrato niya ang asawa niya na parang reyna. Pero pagdating sa business, masama siya. Wala siyang awa. Kumikita siya ng malaki dahil sa mataas niyang parenta sa mga villagers. At tinatrato niya pa silang parang mga alipin. At kapag merong hindi nakabayad, pinapaalis niya ang mga ito. Kinamumuhian ng mga villagers ang mayamang lalaki. Dahil na rin sa hindi magandang trato na ginagawa niya sa kanila. Madalas din siyang magpa-party at ang ini-invite lang niya ay yung mga friends at family niya. Nabubuhay siya na parang hari, samantalang yung mga mahihirap na villagers nagtitipid at nag-iipon para lang may makain. Ang kaya lang din nilang ma-afford ay yung mga tinapay at patatas. Nagkaroon ng potato blight. At lahat ng pananim na apektuhan din. Nung nag-winter na, kukunin ko na ang mga bayad nyo. At gusto kong malaman nyo na itataas ko na ang renta. Sir, wag nyo naman pataasin ang renta. Halos namamatay na kami sa gutom. Maliit na nga din ang kinikita namin. Di na namin po kakayanin. Wala akong pakialam sa dinadanas nyo. Basta itataas ko pa rin ang renta nyo. After nun, nagpa-Christmas party ang mayamang lalaki kasama ang mga friends at family niya. Para sa mga tenants na nagugutom. Haha! Cheers! At anong kailangan mo? May regalo po ako para sa iyong anak na babae. Binuksan ng anak niya ang regalo at nakita niya ang sock puppet. Ako ang nagtahi niyan. At saka baka pwede pong makahingin na rin ng pagkain. Kapalit nun, binigyan ng mayamang lalaki ng isang patatas ang villager na yon at pinaalis na niya ito. Kahit ang pangit ng sock puppet, nagustuhan pa rin ito ng anak niya at pinangalanan niya itong Charlie. Nung natutulog na sila ng asawa niya, may narinig silang katok. Mama? Papa? Sabi ni Charlie, gusto niya kayo makausap. Nakausap na ni Charlie si Jacob at Michael. Kakausapin na niya kayo. Makalipas ang ilang linggo, napansin ng mga villagers parang ang tahimik sa bahay ng mayaman na lalaki. Wala silang nakikitang ilaw or usok na nanggagaling sa chimney. Kaya napagdesisyonan nilang i-check ang pamilya. At nagulat sila sa na-discover nila. Ganon din ang nangyari sa magulang nila na nakitang patay at nabubulok na sa kwarto. At ang pinaka nakakagambala sa nakita nila ay yung batang babae